papuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Akin din po pinapaabot aking dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Wilder Estrada Almeda, and to his beloved children, beloved Hul Almeda family, at muling pagsariwa po sa mga ganito ang turo at aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapaabot ng isang pagbati po ng happy birthday po, beloved Mama dear who is in heaven na po. Muna tigit sa lahat po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa dakilang pribilehiyo na to sa araw na to, na muli niya po ako magamit sa kanyang banal na pulpito upang ipahayag ko po kung gaano po siyang katotoo dito sa ating banal na ministeryo na to. Sariwain ko lamang po mga minamahal na save po ako dito sa ating banal na ministeryo. Way back January 2014, mga minamahal, nang ako'y mabautismohan po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. That was Wednesday midweek service po. May taglay-taglay po akong skin allergy that time. Nung ako'y mabautismohan nga po mga minamahal, instant ko pong nakamtan po yung kagalingan po na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Simula nun mga minamahal hanggang sa mga oras na to, hindi na pumuling nagbalik po yan skin allergy ko na yan mga minamahal. Sa pagpapatuloy ko dito, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa patuloy na paglilingkod, 10 years na po ako na naglilingkod po sa Kanya, kahabagan lamang po. Akin pong natatamasa po lahat po ng katapatan niya sa aking buhay mga minamahal. Sa pagpapatuloy ko mga minamahal, dito na po ako nagkaroon po ng beloved husband po at nagkaroon po ng direction po yung buhay ko. Nakamtan ko po yung pagpapala. Nung college po ako, nakagraduate po ako sa Bachelor of Science in Nursing, mga minamahal, at di kinalaunan po, pinasa po ako natin pinakamamahal na Panginoon sa local board exam without proper review, mga minamahal, tulad po ng mga napapakinggan po nating patotoo sa mga kapwa estudyante right now. Yung mga nagpapatotoo na by fasting, mga minamahal, tunay na naghihimala ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na nag-ayuno lamang po ako mga minamahal, tunay na pinasa po ako natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Habang nagpupuri po kami that time, tunay na dama ko po yung presensya na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa banal na awitin na walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. During po ng local board exam ko mga minamahal, tunay na ramdam ko kasama ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po unang basa ko pa lamang po sa lahat po ng tanong sa local board exam ko na yan, may kung ano na po agad na pumapasok po sa isip ko, hindi na po ako nagda-double doubt mga minamahal. At sa pagpapatuloy mga minamahal, tunay po na sa buong buhay ko, hindi ko po inasam na makakapagtrabaho po ako sa isang government hospital dahil sa ganang akin, hindi ko po alam na matatanggap po ako sa isang prestigious na government hospital dito po sa dako po ng Quezon Ave sa Philippine Children's Medical Center, mga minamahal. That was pandemic mga minamahal, March 2020 po. March 2020, naabutan ko po yung job order na position. Tunay po na ang pagkakaloob ay siyang tunay na susi ng pagpapala mga minamahal. 6 months pa lamang po ako sa aking trabaho. Tunay na pinromote na po ako agad na ating pinakamamahal na Panginoon. From job order position po, naging nurse 1 po ako agad mga minamahal. Sa tunay po na pagtatapat po, above standard po, kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. One year pa lamang mga minamahal, muli niya na po ako ulit tinaas sa position from nurse 1 to nurse 2. Grabe magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kasalukuyan na to. Ang iyong abang lingkod po naka-line up na po for head nurse position for nurse 3. Hindi ko po yan inaasam sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil tunay nga po mapagpala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dito sa ating banal na ministeryo na to. Tunay na sasaluhin na lamang po talaga natin mga pagpapala na yan. Hindi po kami nakaligtas po sa pandemic na yan. Even my beloved husband po, isa po siyang nurse. Hindi po kami nagpa-vaccine na aking beloved husband. By faith po, na ipaglaban po namin ang aming pananampalataya. Hindi kami aasa sa vaccine. Alam namin na hindi kami pababayaan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah!
January 2022, mga minamahal, I was 6 months postpartum, mga minamahal, 6 months makalipas na ako magsilang sa aming beloved baby. Nakaranas po kami ng sintomas po ng COVID na yan, na ang yung abang lingkod nahihirapan na pong huminga. Yung ubo ko po, tumagal po ng 1 month and a half, mga minamahal. Yung beloved husband ko, halos mag-seizure na po sa taas po ng lagnat niya. Halos pumalo po ng 40 degrees Celsius yan, mga minamahal. Knowing po yung beloved baby po namin, akay-akay ko pa po, nagpapa-breastfeed pa po ko that time. Ang himala ng mahal na Panginoong Hesus. Hindi po nahawa po yung beloved baby namin na yan. Sa patuloy po na pagpupuris, pagsusumama sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami po ay kanya pinagaling na wala pong medisina, mga minamahal. Bago po ako bumalik po nun sa work ko dahil almost 1 month or almost 2 months na po ako nakalib, mga minamahal, dahil ramdam ko po yung sakit ng dibdib ko sa left side ko po, which is malapit po talaga sa puso natin. Naka-high Fowler's position na po ako sa aking pagtulog. Ang sabi po sa akin na employees doctor po namin na ako po need mag-undergo ng 2D echo and ECG, mga minamahal, and x-ray dahil nga po suspected ako na may sakit po sa puso or may TB po ako. Andiyan po na nagsumama ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po prone po ako sa postpartum depression that time dahil 6 months pa lamang po makalipas na ako magsilang sa beloved baby ko. Diyan po na nagbaw po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ayoko pa pong mawala sa mundong to dahil baby pa po yung anak po namin. Andiyan po na sa pagpupuri po namin na aking beloved husband, tunay na nadama po namin ng kanyang banal na presensya at instant po na pinagaling niya na po ako ng tuluyan. Na wala pong medication, mga minamahal, sa pagpapatuloy po namin na aking beloved husband na kahit nandito pa lamang po kami sa Pilipinas, mga minamahal, tunay na pinagkalooban niya na rin po kami ng brand new car po na magagamit po namin sa lahat po ng mga krusada po na gusto po naming madaluhan at even townhouse po, may sariling bahay na po kami. Hindi po kami pinagkukulang na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ng pandemic, mga minamahal. Mid-2021 to 2022, mga minamahal, sinong mag-aakala na makakatanggap po kami ng groceries na worth of 100,000, mga minamahal, na hindi po namin alam kung paano po namin makokonsume. At ilang kaban-kaban po na bigas, grabe po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na na-share po namin yung mga pagpapala na yan. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil last time po na Baguio Crusade po, last April po, yung beloved husband ko po, dahil nakalaan na po talaga yung day off namin na desire po na puso ko na pumunta po kami ng Baguio para dumalo po ng krusada. Tunay na dyan yung pagsubok ng mahal na Panginoong Hesus. Ang gawa ng kaaway, mga minamahal, na nagkaroon po yung beloved husband ko na shingles, mga minamahal, in his unilateral part of his body po, specifically sa left lower thigh niya, mga minamahal. Tad-tad po na yan ng parang rashes na may blister na hindi mo mawari kung psoriasis or bulutong, mga minamahal, na sobrang kati niya na to the point na hindi na po kami nagtatabi dahil pwede po kaming mahawa na aking beloved ng beloved baby po namin. Andyan po na kahit ganun po yung sitwasyon ng beloved husband ko, dumako pa rin po kami ng beloved baby ko sa Baguio. Andun po yung hirap dahil toddler pa lamang po yung baby namin. Andun yung kalikutan po talaga. Pero sabi ko sa mahal na Panginoon, pinangako ko to na dadalo ako sa krusada niya. Tunay po na umalis kami ng beloved baby ko, yung husband ko po na sa 38 degrees Celsius po yung lagnat niya. Dumako pa rin po kami ng beloved baby ko kahit wala po siya. Doon po sa pinagpalang krusada po natin sa Baguio, may pinaghimalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na isang beloved sister po na nakalakad, mga minamahal, na may daladalang saklay, mga minamahal. Tunay na napuspos po ako ng banal na presensya ng mahal na Panginoong Hesus. Tunay na sabi ko, mahal na Panginoon, wala man po yung beloved husband ko dito sa tabi ko, sa amin ang beloved baby ko. Alam ko na paghihimalaan mo rin siya. After po ng gawain, mga minamahal, kumontak na po yung beloved husband ko sa akin na nawala na po yung lagnat niya. Nawala na rin po yung pangangati ng hita niya. Nag-fade off na po yung blister ng hita niya, mga minamahal. Tunay na, hallelujah, nagpapagaling po talaga ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Same thing po with beloved baby po namin
year po, March 2023, mga minamahal, tunay na nagdanas po ng food poisoning yung beloved baby po namin. That time, 1 year and 6 months pa lamang po siya. Andyan po na wala pong umpay po yung kanya pagdurumi at pagsusuka na andyan po nakikita po namin, baluktot na po yung beloved baby po namin na hindi pa man po siya totally nakakapagsalita, mga minamahal, damang-dama po namin yung sakit na nararamdaman niya. That time, almost 24 hours na po siyang dudumi at nagsusuka po ng fluids po talaga, mga minamahal. Bilang nurse parents po, mga minamahal, andyan po na as we categorize po yung dehydration ng beloved baby po namin, nasa severe to very severe dehydration na po. Very sunken eyes at the same time, lubog na po yung bunbunan niya na wala po kami ibang ginawa na aking beloved husband kundi magsumamo at humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Buong gabi po namin na binantayan yung beloved baby po namin dahil anytime mawawalan po ng malay ang beloved baby namin. Kinabukasan po nun, if I was not mistaken, March 4 or March 5 po yata yun. Basta Sunday po nun, nung muli po nagdaos ang banal na gawain dito sa Amoranto. Yun po yung time na nagdaos lang kami ng live webcast po sa bahay. Yung wala nang gana yung beloved baby po namin. During po ng banal na gawain po natin, bigla po nagkaroon ng sigla yung beloved baby po namin. At dun po nawala na po yung pagdurumi niya po ng watery stool at pagsusuka, mga minamahal. After nun, mga minamahal, yung stool naman po niya win-workout namin dahil obviously sa stool niya may infection po talaga siya. 1 week na rin po ako nakalive that time sa work ko. Bilang clearance ko to back to work, mga minamahal, hiningan po ako ng proof na may sakit po talaga yung beloved baby ko. So napilitan po ako na magpa-check up sa pediatrician, mga minamahal. Pagdating pa lamang po namin doon na aking beloved baby, ang sabi po agad ng pediatrician sa akin, ipa-lab works mo yung anak mo, nurse ka, diba? Alam mo may infection yung anak mo. Bumalik lang po kami na beloved baby ko sa bahay. Wala akong ibang ginawa kundi ang magpuri, mga minamahal. After po namin magpuri ng aking beloved baby, bigla na po siyang dumumi. Firm na po yung stool niya. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa work po namin, mga minamahal, literal po na shifting po talaga yung pasok po namin. There are times po na uhaw po kami in spiritual. Pinipilit po namin na dumalo pa rin na aking beloved husband despite of wala po kami tulog. Dadalo from duty, then after gawain duty again. Pero andyan yung kagalakan na pinagkakaloob na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi niya kami pinapabayaan. Wala po kami tinitake na kahit anong vitamins. Tunay na umaasa lamang po sa taglay na kalakasan na pinagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa lahat po ng mga baguhan po at nag-aalinlangan, di man po karapat-dapat, mga minamahal, ako'y nakatayo po dito sa inyong banal na harapan upang sabihin, mga minamahal, na tunay at buhay ang Diyos na pinaglilingkuran po namin dito sa madalang ministeryo na to. Kaya ang lahat po ng kaburihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak